Nagpaalam sina Basilio at Crispin sa kanilang ina upang pumunta na ng kumbento. Kita sa pagmumukha ng kanilang ina ang pagkalungkot. Makalipas ang 1 linggo. Tahimik ang bayan sa gitna ng kadiliman. Payapa silang natutulog upang sa pagsapit ng umaga ay magsipagsimba upang magtamo ng indulhensya. Ngunit si Sisa ay gising pa. Nakatira si Sisa na ina ni na Basilio at Crispin sa labas ng bayan na may 1 oras na lalakarin. Ang asawa niya ay si Pedro na labis ang kasamaan at pagkagahaman. May bisyo si Pedro gaya ng pag-iinom ng alak at pagsasabong. Bibihira lamang kung umuwi ng bahay si Pedro at kadalasan pang sinasaktan ang asawa kung hindi nakakapagbigay ng perang pambisyo. Uy, Sisa! Bigyan mo ako ng pera. Pupunta pa akong sugalan. Asawa ko, mabutit nandito ka na. Patawad, wait, wala pa tayong pera sa ngayon. Ha? Anong wala? Wala ka talagang kwenta. Pati yung mga anak mong pabigat sa buhay. Walang kwenta. Asawa ko, huwag kang umalis. Nagawan ko to ng paraan. Sa labis na pagmamahal ni Sisa sa kanyang asawa na si Pedro, ibinenta niya ang kakaunti sa kanyang mga alahas. Tao po? Tao po? Bumibili po ba kayo ng ganitong alahas? Oo, sa halagang 1 piso. Pumayag na lamang si Sisa na ibenta sa halagang 1 piso ang kanyang alahas at bumalik sa kanilang bahay. Asawa ko, narito na yung hinihingi. Ay, salamat. Sabi ka nga dyan, pupunta na akong sugalan. Maganda si Sisa, subalit baka sa mukha ang labis na paghihirap. Mas matanda siyang tingnan kumpara sa tunay niyang edad. Humpak na ang kanyang pisngi na higit na nagpapatanda ng kanyang mukha. Laging nakapusod ang mahaba at alon-alon niyang buhok. Kayumanggi ang kanyang kulay at baka sa kanyang magandang mga mata ang kalinisan ng kanyang puso. Nasasabik na si Sisa sa pag-uwi ni na Basilio at Crispin. Malapit na palang umuwi yung mga anak ko. Kailangan ko sila ipagluto ng kanilang mga paborito. Ipinaghanda niya ito ng tawilis kamatis na paboritong ulam ni Crispin. Pumunta si Sisa sa bahay nila Pilosopong Tasyo upang humingi ng pagkain na paborito ni Basilio. Pwede po ba humingi ng tapang babera mo at tita ng patong bundok? Ito. Niluto na agad ni Sisa ang paboritong ulam ni Crispin. Di inaasahan ni Sisa ang biglang pag-uwi ni Pedro na gutom na gutom. Agad nitong sinunggaban at nilantakan ang inihaing pagkain ni Sisa na nasa mesa. Kinain ng sawang nakahaing tuyong tawilis kamatis, tapang baboy ramo at hita ng pato. Takam na takam sa pagsubo ang lalaki habang nababahala naman ang mukha ni Sisa dahil hindi maawat sa pagkain ng asawang gutom na gutom. Hindi mo ba ihintayin yung mga anak mo? Nakakabasa nila si Crispin at si Basilio uuwi ngayon. Dala ang kanyang sweldo. Ayaw pansinin ni Pedro ang asawa, ngunit nang marinig niya ang sahod ni Basilio ay sinabing, Ipabukod mo na lamang ako ng piso. 3 inihaw na tawilis na lamang ang natitirang pagkain na inilagay ni Sisa sa palayok ng kanin. Muli niyang hinintay ang pagdating ng mga anak hanggang sa narinig niya ang tinig ni Basilio na wari nagmamadali at takot na takot. Buksan ninyo ang pinto. Nanay, buksan ninyo. Nabigla si Sisa nang buksan ang pinto ng kanilang dampa. Dumambad sa paningin niya ang duguang noo ni Basilio na bakas ang matinding takot sa mukha. Nakapasok si Basilio sa dampa at pinangatalan ng buong katawan ng inang si Sisa nang makitang may sugat sa noo ang anak. Anak ko, ano nangyari sa'yo? Huwag na po kayo mag-alala, nanay. Asan ang kapatid mo na si Crispin? Naiwan po siya sa kumbento. Bakit? Ano nangyari sa kapatid mo? Bakit siya nagpaiwan? Kinuha siya ng sakristang mayor at pinagbintang ang nagnakaw. Ayaw po nga akong pauwiin. Sa takot ko maabutan ng 10:00 at mahuli ng Guardia Civil ay umalis na ako sa kumbento. Nahuli pa rin ako at pinaputukan kaya nadaptisan ako sa noo.
Mahabaging Diyos, iligtas niyo po yung mga anak ko. Walang dapat makaalam na ako inabol ng mga gwardya sibil, Nay. Pinagbintangan nila si Crispin dahil maralita lang tayo. Lahat ay maaari na ibintang sa atin. Huwag kayong labis na mag-alala, Nanay. Hindi nila sinasaktan si Crispin. Kumain ka muna anak, pero ikaw na lang itinira ng iyong ama. Umuwi ng bahay si tatay pero umalis ka agad. Huwag kang magalit sa iyong ama. Higit na mabuti kung tayong tatlo na lang nila Crispin ang magkakasama. Higit na tahimik ang buhay natin. Huwag kang magsalita ng ganyan anak. Hindi ginalaw ni Basilio ang pagkain dahil nawalan siya ng gana. Magkatabi silang natulog ni Sisa na noong gabing iyon ay panay pa rin ang usal ng dasal. Hindi siya mapakali na naiwan sa kumbento ang bunsong anak. Samantala ay hindi makatulog sa pag-aalala si Basilio sa kapatid. Maging sa kanyang panaginip ay nakita niya kung paano pinaparusahan at pinapalo si Crispin ng sakristan mayor at ng kura. Kitang-kita niya sa panaginip kung paano sinasaktan at tinatadyakan ang murang katawan ng kapatid hanggang mapalugmok ito. Huwag! Anak, Wag. gising na naginip ka. Ano ang napanaginipan mo anak? Ang napanaginipan ko po ay na tayo sa bukid at tayo nag-aani ng palay. Naniwala si Sisa sa magandang panaginip ng anak. Ayaw ko na po maging sakristan, Nanay. Gusto ko na pong pakiusapan si Don Crisostomo Ibarra na maging tagapastol ng Kalabaw o Baka. Bakit naman anak? Basta, Nanay, kunin niyo po si Crispin bukas sa Cora at kunin niyo po ang aking sahod. Pakisabing hindi na po ako magiging sakristan at magiging tagapastol at magsasaka na lang ako. Magiging malaya tayo at madalas na magkakasalaw sa pagkain. Di ba't mainam na ang ganitong buhay, Nanay? Oo anak. Bagamat natutuwa ay lihim na nagdaramdam si Sisa dahil sa pangarap ng anak na hindi man lang kabahagi muntiman ang ama nitong si Pedro. Tatlo ang misang karaniwang iniaalay sa mga kaluluwa tuwing undas. Malapit na ang ikapito ng umaga nang matapos ni Padre Salvi ang kanyang huling misa. Halata ang kanyang pananamlay at tila siya ay may sakit. Nagbubulungan ang mga manang at manong sa simbahan sapagkat hindi sila pinansin ni Padre Salve na dire-diretso lang na naglalakad paakyat ng kumbento. Gayong naghihintay ang mga ito para humalik ng kamay. Isa pa nilang sadya ay ang magsabi kay Padre Salve na siya ang magsermon sa araw ng kapistahan. Tatlo silang pari na pinagpili ang magsermon. Ito ay sina Padre Salve, Padre Damaso at Padre Martin. Ang mga manang at manong na nagtitipon-tipon sa paghihintay na pakiharapan sila ni Padre Salve ay nag-uusap tungkol sa indulhensya plenaria. Sa pamamagitan ng indulhensya plenaria, nahahango sa purgatorio ang mga kaluluwang nagdurusa. Kaya nga talagang kailangan nagpaparamit nito dahil sa isang indulhensya lamang ang makakamit ay 1000 taon ang mababawas sa nakatakdang paghihirap sa purgatorio. Ako din, natamo ko ang tatlong plenarya para sa aking yumaong kabiyak. Sapat na isa lamang, pag-aaksaya sa indulhensya ang ginawa mo. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang mga ito nang dumako ang usapan tungkol sa kung aling bahagi ang dapat mauna at dapat mahuli sa paraan ng pagdarasal. Hindi na malaya ng mga nag-uusap ang pagdating ni Sisa. Bumungad na lamang ang babae sa harapan nila. May dalang isang bayong na gulay, prutas at isda si Sisa para sa Cora Paroko. Batid niya ang paborito ng Cora ang ensaladang pako kaya't nanguha siya ng pako sa pampang ng ilog. Nakabarot sa iya si Sisa, maamo ang mukha, mabait at mukhang aba. Tiniyak niyang magiging maayos ang kanyang hitsura sa harapan ng Cora Paroko. Hindi batid ni Basilio ang kanyang pagtungo sa kumbento sapagkat natutulog pa ito nang siya'y umalis. Nagbigay galang siya sa mga tao at saka diretsong umakyat ng kumbento. Habang papaakyat ay ginagala niya ang paningin sa paghahanap kay Crispin, subalit hindi niya nakita ang anak saan man siya dumaan. Narating niya ang kusina at tumambad sa kanyang paningin ang kusinero at sakristan. Narito na po ang gulay para sa kura. Wala ni isa man sa kanya ay pumansin. Diretso lang ang kusinero sa ginagawang pag-alis ng balahibo sa manok. Nagkusa si Sisa na ayusin ang mga dalang gulay gaya ng papaya at iba pa. Maaari ko ba
makausap ang pura? Hindi siya maaaring abalahin ngayon dahil may sakit siya. Kung ganoon, maaari ko ba makita ang aking anak na si Crispin? Si Crispin, hindi ba uuwi na siya sa inyo? Si Basilio lamang ang naroon. Naiwan dito si Crispin kung kaya't ibig ko siyang makausap at ipaalam sa pura na susunduin ko na siya. Naiwan nga dito ang iyong anak na si Crispin. Ngunit pagkatapos siyang nagnakaw ay tumakas din. Naisuplong na siya ng mga gwardyang sibil kaya anumang oras ay maaaring lapit ang iyong anak. Mas masahol pa at ang inyong mga anak sa kanilang ama pagdating sa paggawa ng kasamaan. Hindi makapaniwala si Sisa sa narinig para siyang nabingi sa mga huling salitang binitawan ng kusinero. Ang Pilipinong kabataan na pag-asa ng bayan.